Pumunta sa maliit na mesa ang hari at kinuha ang mga pergamino. Tumampot ito ng alak at nilagay sa kupeta upang inumin. Pwes, ang kaharian ay mapapahamak. Isa-isa mo kami makakalaban lahat. Ani ni Raya. Nag-uusok siya sa galit at matalim ang pinupukol na tingin sa kanyang ama. Napahinto sa pag-inom si Haring Argo at tumingin ng matalas kay Raya. Nagsalita ka ng pagtataksil, Raya? Anang ng hari, sabay uminom ng alak. Tanging isang baliw lang ang nakakarinig ng katotohanan bilang pagtataksil. Wika pa ni Raya. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo, iha. Kung ayaw mong ikulong kita. Pagbabanta ng hari. Subukan mo lang. Pabalang na sagot ni Raya. Sumenyas si Haring Argo at si Raya ay kinaladkad ng dalawang gwardya patungo sa isang malaking selda at ikinadena sa dingding. Mananatili ka rito hanggang sa matutunan mo ang iyong aralin. Sambit ng hari habang nakatayo sa likod ng pintuan. Pwes pakawalan mo ko dahil natutunan ko na ito. Na wala kang pakialam sa akin o kahit kanino kundi sarili mo lang. Na nabaliw ka na sa kapangyarihan na isa kang berdugo. Halos maputol ang mga ugat sa leeg ni Raya bunsod ng galit. Iniwan na ni Haring Argo sa loob si Raya at sinara naman ng gwardya ang pinto ng selda. Tulalang nakaupo si Michelle sa gilid ng kama sa loob ng silid ni Javier. Ilam ang mga luha. Walang kabuhay-buhay at parang nakatingin sa kawalan. Pumasok bigla si Javier at sinara niya ang pinto. Ayos ka lang ba? Tanong ni Javier. Hindi ko lang maintindihan. Bakit niya pa sinubukan tumakas? Ngayong umaga na sana gaganapin ang paglilitis sa kanya. Naguguluhang tanong ni Michelle. May mahinang kumakatok sa pinto at napalingon si Javier. Nang pumasok si Jericho, mabilis namang tumayo si Michelle para harapin siya. Kamahalan, sambit ni Michelle. Michelle, gusto ko malaman mo na ligtas ang trabaho mo. At ang iyong tahanan ay nasa iyo na habang buhay. Ginagaranti ako sa iyo yan. Alam ko na sa kabila ng mga pangyayari ay hindi gaanong... kahit anong gusto mo, kahit anong kailangan mo, ang kailangan mo lang gawin ay magsabi sa akin. Maluman ay inasabi ni Jericho. Nagsimula na itong umalis, ngunit huminto din at humarap kay Michelle. Ako'y humihingi ng tawad. Taos-pusong sabi ni Jericho habang nakababa ang paningin. Salamat, kamahalan. Sagot naman ni Michelle. Kinagabihan, naglalakad si Michelle pauwi galing sa bahay ni Mang Rigor. Kuminto siya para tanggalin ang damit niya sa linya ng sampayan bago pumasok sa loob ng bahay. Subalit mula sa madilim na sulok ay biglang lumitaw ang dalawang kamay at hinawakan si Michelle sa likuran, sabay tinakpan ang kanyang bibig. Gusto ko makuha ang bato. Nasaan na yun? Tanong ni Isaac at hinila patungo sa madilim na sulok si Michelle na pilit na umiiling. Ibinuka ni Isaac ang kamay mula sa bibig ni Michelle upang makapagsalita ito. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Wala akong alam sa... Tinakip muli ni Isaac ang kamay sa bibig ni Michelle. Ngayon, makinig ka sa akin. Sa loob ng 2 araw, magkita tayo sa gubat. Hanapin mo ang bato at dalhin mo sa akin o mamamatay ka. Ngayon, malinaw ba ang sinabi ko? Wika ni Isaac. Sambit ni Michelle sabay tango. Dito na siya binitawan ni Isaac at kumaripas ng takbo patungo sa madilim na bahagi. Kinabukasan, nagbubuklat ng libro si Mang Rigor sa desk nang lumabas sa silid si Javier. May hawak itong pitsyel na gawa sa pilak. Javier, halika, tingnan mo to. Gumawa ko ng ilang pananaliksik at natagpuan ko to. Lumapit si Javier at pinatong niya sa mesa ang pitsyel.
Tinuro ni Mang Rigor ang isang larawan. Ang batong agila? Tanong ni Javier. Kahanga-hanga ang bato ng mga sinaunang tao. Nawala ito ng 1,000 taon o higit pa. Wika ni Mang Rigor. Anong ginagawa nito dito? Tanong pa ni Javier. Sa aking teorya, maaaring magbigay ito ng kapangyarihan ng pagbabago sa sinumang may hawak nito. Salaysay ni Mang Rigor. Napaisip naman ng malalim si Javier. Ginto sa pamamagitan ng alkemya? Sambit ni Javier. Tumango si Mang Rigor. Eksakto. Naniniwala ko na itong batong agila ang siyang naramdaman mo noong gabing dinakip si Marlon. Pahayag ni Mang Rigor. Tama ka. Sinabi ni Michelle na may isang uri ng bato si Isaac. Tugon ni Javier. Samantala, nakaupo si Raya sa sahig ng kanyang selda. Bumukas ang pinto at pumasok si Jericho. Ikaw, gaano ka nasisiyahan ngayon? Alipin ng berdugong Argo. Kung paano mo siya dapat tingnan. May mensahe ba ang munting katulong ng hari o naparito ka lang upang magsaya? Sarcastic na sabi ni Raya. Mga kawal! Wika ni Jericho. Tumayo si Raya at umatras. Hinihila ang kanyang mga tanikala. Pumasok ang 2 gwardya. Lumayo kayo sa akin, mga duwag! Sigaw ni Raya. Malaya ka na, sambit ni Jericho. Inalis ng mga gwardya ang manacle sa mga kamay ni Raya at tumayo sila sa gilid ng dingding. Umalis naman si Raya at naglakad siya patungong pinto. Raya, huminto siya sa likuran ni Jericho. Ano? Nakataas ang isang kilay ni Raya. Nangako ko sa kanya na hindi mo nahahamunin ang kanyang otoridad. Nangako ako na natutunan mo na ang iyong pagkakamali. Dapat ka na mag-ingat. Sa susunod, baka hindi na kita matulungan. Lintaya ni Prinsipe Jericho. Salamat. May mabuti kang puso kaysa sa ating ama. Lagi ka sanang ganyan. Umalis na si Raya at napaisip naman si Jericho sa loob ng kulungan. Pumasok si Raya sa kanyang silid at naabutan niya sa kama kung saan nakaupo si Michelle. Mabilis na tumayo si Michelle upang puntahan si Raya. Prinsesa! Sabay lapit ang dalaga. Michelle, hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Gulat ni Raya, pero napansin ni Michelle na tinatakpan ni Raya ang pasa sa mga bisig. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Michelle. Wala. Gusto ko nang magbabad sa mainit na paliguan. Wika ni Raya, pero nakita ni Michelle ang mga pasa niya sa mga bisig kung saan hinagot ang manacles. Nagpalipas ako ng gabi sa piitan. Sagot ni Raya. Si Haring Argo? Tanong pa ni Michelle. Ayaw niyang hinahamon siya. Sagot ni Raya. Hindi naman ito tungkol sa aking ama, diba? Saad ni Michelle. Lumakad si Raya para maligo, subalit hinawakan siya ni Michelle sa kamay. Meron kang dapat na harapin na hindi nababahala tungkol sa mga gantong bagay. Makahulugang sabi ni Raya. Hindi mo dapat ginawa yun. Hindi sa ngalan ko. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa'yo. Ani ni Michelle. Kailangan mo nang umuwi, Michelle. Magpahinga ka na. Pakiusap. Umiling ang dalaga. Ayos lang ako, prinsesa. Sabi ni Michelle. Pinagpupumilit ko. Nilampasan ni Michelle si Raya na nakayuko. Kumuha ng brush sa buhok. Michelle? Huminto si Michelle at tumalikod kay Raya. Pinipilit na wag umiyak. Michelle. Lumapit si Raya at hinawakan sa balikat ang dalaga. Dito na napahagulgol si Michelle. Hindi ako makakauwi. Nakaharap si Michelle sa isang haligi habang umiiyak. Naiintindihan ko ang pakiramdam ng nag-iisa. Ani ni Raya.
at hinimas sa likod si Michelle. Si Isaac. Sambit ni Michelle. Lumipat ito sa kama at naupo sa gilid. Isaac? Sinundan siya ni Raya. Inatake niya ako. Pinagbantaan niya ako. Naghahanap siya ng kung anong uri ng bato. Pagbubulgar ni Michelle. Bato? Gulat ni Raya. Sabi niya, kapag hindi ko nadala sa kanya ang bato, papatayin niya ako. Hihintayin niya ako sa madilim na gubat. May kailangan akong gawin. Kailangan ko mahanap ang bato at ibibigay ito sa kanya sa lalong madaling panahon. Salaysay ni Michelle. Nagmamadaling umalis si Raya. Anong gagawin mo? Napahinto si Raya at humarap kay Michelle. Magpapadala ako ng mga tao, siyempre. Hindi ka makikipagkita kay Isaac. Ang mga kabalyero ang haharap sa kanya. Wika ni Raya at iniwan niya si Michelle sa loob ng silid. Nagising si Javier kinagabihan nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng batong agila habang hawak ito ni Raya sa kanyang silid. Bumangon siya sa kama at nakita niyang naglalakad palabas ng terabeda si Raya habang nakabihis ng mahabang roba. Bumaba si Javier sa bahay at maingat niyang sinundan ng prinsesa sa lower town. Lumabas ng tarangkahan si Raya at mukhang patungo ito sa gubat. Tahimik lang na sinusundan ito ni Javier. Madaling araw na nang makarating si Raya sa masukal na kakahuyan kung saan magtatagpo sina Isaac at Michelle. Huminto si Raya nang mapansing lumitaw ang mga lalaki sa madilim na bahagi. Nakabihis ng itim na roba ang mga ito at pinalibutan kaagad si Raya. Samantala, nagtago naman si Javier sa likod ng puno at nakinig muna sa usapan nila. Nasaan ang iyong katulong? Tanong ni Isaac at tinutukan ng mga tauhan nito si Raya. Ako ang papalit sa pwesto niya. Sagot ni Raya. Patayin siya. Utos ni Isaac sa mga tauhan. Nataranta si Javier at hindi alam ang gagawin. Huwag! Teka! Dinala ko ang bato. Pinakita ni Raya ang bato. Ano pa ang dala mo, prinsesa? Ang mga kabalyero ng terabeda? Tanong pa ni Isaac. Mag-isa lang akong dumating. Pangako sa'yo. Tugon ni Raya. Tinanggal ni Isaac ang hood. Ibigay mo sa akin ang bato. Inabot naman ito ni Raya. Tumalikod si Isaac at sinuri ang bato. Ang tanga mong pumunta dito. Wala akong galit sa katulong mo. Ngunit ikaw, Prinsesa Raya, ikaw ang anak ni Haring Argo. Binunot ni Isaac ang kanyang espada at itinapat sa sikmura ng prinsesa. Kung papatayin mo ko, magsisisi ka. Pananakot pa ni Raya. Bakit naman? Takang tanong ni Isaac. Dahil gusto ko ring patayin ng hari. Wika ni Raya na ikinagulat ng lahat. Ikaw, isang kaaway ng hari, at maniniwala ako doon? Seryosong mukha ni Isaac. Bakit pa ako nandito? Sagot ni Raya. Para sa kaalaman mo, prinsesa, madali ko lang mahulaan ang motibo mo. Maaaring isa kang espiya ng hari. Sambit ni Isaac. At ito? Pinakita ni Raya ang manggas niya at inihayag ang masakit at bugbog na mga bisig. Karaniwan ba para sa hari na ikadena ang kanyang anak sa isang pader ng piitan? At ang bato, naiwan mo sa tunawan ng armas. Bakit? Gaano ba talaga kahalaga ito? Tanong pa ni Raya. Sa pamamagitan nito ay maaaring matapos ng isang tao ang pinakaaayawan niyang bagay. Kaya niyang gawing ginto ang isang kapirasong tingga. Pahayag ni Isaac. Ginto? Isang mabuting taong namatay sa pag-aasam ng kayamanan. Ang kanyang anak na babae ulila na ngayon. Turan ni Raya. Ikinalulungkot kong marinig yan. Ngunit hindi namin nais na bumuhos ang ginto sa aming mga bulsa. Ang ginto ay isang paraan lang.
Isang paraan upang mapatalsik sa kaharian si Argo Mondragon. Ngayon at magpakailanman. Lintayan naman ni Isaac. Ano bang sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Raya. Laganap na ang panunuhol sa Terabeda. Gagamitin ko ang katiwalian sa puso ng kanyang kaharian. At ang kasaganahan ng ginto ay ang maghahatid sa akin sa silid ng hari. At maging sa hari mismo. Paliwanag ni Isaac. Maaaring masilaw ang mga tangang kawal, pero ang hari ay hindi. Saad ni Raya. Meron ka bang mas magandang plano? Seryosong tanong ni Isaac. Para mapalapit ka sa hari, kailangan mo ng taong malapit sa kanya. Sambit ni Raya. At may kilala ka bang ganyang tao? Tanong naman ni Isaac. Ako yun. Diretsong sagot ni Raya. Dahil dito, napalunok ng laway si Javier. Sobrang takot at kaba ang nararamdaman niya, hindi lang para sa hari, kundi para na rin kay Raya. Hindi niya maintindihan kung bakit ito ginagawa ng prinsesa. Ang makipagsabwatan sa mga salamangkero upang patayin ang sariling ama. Umalis ng tahimik at walang nalilikhang ingay si Javier sa lugar. Umuwi siya sa bahay na magulo ang isipan at daladala ang mabigat na pasanin. Hindi niya malaman kung sino sa dalawa ang ililigtas. Ang prinsesa o ang hari. Nakita siya ni Mang Rigor at pinaupo siya sa mesa para makapag-almusal. Matagal na hindi ginalaw ni Javier ang pagkain sa mesa at napansin naman siya ni Mang Rigor. "Pakipasa nga ang asin." Inabutan ito ni Javier ng mansanas nang hindi tumitingin. Nagtaka si Mang Rigor at napatingin kay Javier. "Ayos ka lang ba?" Tanong ni Mang Rigor. "Ano? Oo. May ilang bagay lang akong iniisip ngayon." Tugon ni Javier. "May gusto ka bang sabihin sa akin?" Seryosong mukha ni Mang Rigor. "Hindi ko akalain na magiging interesado ka." Wika ni Javier. "Hanggat sigurado ka." Tugon naman ni Mang Rigor. Papasok na ako sa trabaho." Tumayo si Javier at tinungo ang pinto sa likod niya. Javier!" Napahinto si Javier at lumingon kay Mang Rigor. "Lagayan niya ng mga walis." Sabay ngiti ni Mang Rigor. Napangiti rin si Javier at lutang na tinungo ang kabilang pinto. Kinagabihan, naisipang puntahan ni Javier si Gamora. Naglalakad siya sa tunnel stairway na may dalang sulo at pumasok sa kuweba ng dragon. Naabutan niyang natutulog si Gamora sa malaking bato. Pinag-aralgal ni Javier ang kanyang lalamunan. Biglang nagising si Gamora at gumalaw. "Ikaw pala, batang mangtatawas. Anong sadya mo sa akin?" Tanong ni Gamora. "Kailangan ko ng tulong mo." Sagot ni Javier. "Siyempre, yan ang madalas mong gawin. Ngunit sa pagkakataong ito, pakikinggan mo na ba ang aking mga salita?" Wika ni Gamora. "Ang salamangkerong si Isaac ay nagbabalak na patayin ng hari. Kinuha niyang alyansa si Raya. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Pahayag ni Javier. "Wala kang gagawin," sagot ni Gamora. "Anong ibig mong sabihin? Kung wala akong gagawin, mamamatay si Haring Argo." Pagtataka ni Javier. "Ayaw mo bang mamatay ang hari? Si Haring Argo ay umuusig sa iyo at sa iyong uri, Javier. Si Haring Argo ang pumapatay sa mga inosente." Paliwanag ni Gamora. "Ngunit tiyak na hindi tamang patayin siya." Wika naman ni Javier. Di siya sang-ayon sa sinabi ni Gamora. "Tanging ang kamatayan lang ni Haring Argo ang makapagbabalik ng mahika sa lupain. Kung mamamatay si Haring Argo,
ay magiging malaya ka na, Javier. Kailangan nang wakasan ang ministeryo ni Haring Argo dahil magsisimula na ang paghahari ni Jericho. Ganapin mo ang iyong kapalaran. Binuka ni Gamora ang mga pakpak at lumipad sa ere. Teka, saan sinasabing kasama sa aking tadhana ang pagpatay? Habol pa ni Javier. Palayain mo ang lupang ito mula sa mamamatay tao, Javier. Palayain mo kaming lahat. Huling sabi ni Gamora at naglaho na ito sa paningin ni Javier. Samantala, mag-isang kumakain ng hapunan si Haring Argo sa mahabang mesa. Pumasok si Raya at huminto sa dulo ng lamesa. Hindi ko inaasahan na makikita kita. May gusto ka bang sabihin? Tiningnan lang ni Haring Argo ang anak at nagpatuloy ito sa pagkain. Naparito ako upang humingi ng tawad, kamahalan. Lumapit si Raya. Mabuti. Sabay inom ng alak. Palihim na nanlisik ang mga mata ni Raya. Hindi ko sinasadyang guluhin ka. Si Michelle lang ang iniisip ko. Ang kawawang babae ay nag-iisa na sa mundo. Wika ni Raya. Hindi ko intensyon na saktan ang kasambahay mo. Sagot naman ng hari. Alam ko, ngunit ngayon siya ay nagluluksa. At ramdam ko kung paano siya nagdudusa. Lumapit pa ng husto si Raya hanggang makalapit na siya sa tabi ng hari. Raya. Tumigil sa pagkain si Haring Argo at pinunasan ng panyo ang bibig. Ang ibig ko lang sabihin, alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Paglilinaw ni Raya. Napalunok ng laway ang hari. Nakakatakot ang araw na iyon. Ang iyong ina ay isang dakilang babae. Wala akong bahagi sa pagkamatay niya. Sambit ni Haring Argo. Ipinadala mo siya sa kanyang libingan. Sabi mo, nangako ka na aalagaan mo siya ngunit wala kang binigay sa kanya. Ipinadala mo lang siya sa kanyang kamatayan. Saad ni Raya. Hindi yan totoo. Hindi ko sinasadya. Tumitig nung malalim si Raya sa mga mata ng hari. Pero nangyari na. At ito'y patuloy na nangyayari. Mataas na boses ng prinsesa. Raya! Sigaw ng hari. Paumanhin, kamahalan. Hindi nakariak si Haring Argo nang tumalikod si Raya para umalis. Halata ang kanyang galit, ngunit lumilinaw ang kanyang ekspresyon nang humarap siya sa pinto. Sinundan lang siya ng tingin ni Haring Argo nang may pagtataka. Kinabukasan, bakas ang pamamaga sa mga mata ni Javier. Hindi ito nakatulog kagabi ng magdamag sa kakaisip sa mga sinabi sa kanya ni Gamora. Pawisan at nanginginig siyang nakaupo sa silya habang nakatingin kay Mang Rigor na nagbabalat ng mga gulay sa mesa para sa kanilang almusal. Sa tingin mo ba, mabuting hari si Argo? Tanong ni Javier. Pasensya, ano nga ulit iyon? Paulit ni Mang Rigor. Si Haring Argo? Si Haring Argo? Sa tingin mo ba siya'y naging mabuti para sa kaharian? Paglilinaw ni Javier. Oo, pinagsusumikapan niyang gawin. Sa liwanag ng mga kamakailang pangyayari, maaaring mahirap paniwalaan. Wika ni Mang Rigor. Mahirap? Hindi. Imposible. Malabo yan. Ani ni Javier. Javier, tumigil ang matanda sa ginagawa. Inasusuklaman siya ng lahat. Saad ni Javier. Hindi trabaho ni Argo ang magustuhan siya ng lahat. Trabaho ni Argo na protektahan ng kaharian. Karamihan sa kanya mga pamamaraan ay tama. Minsan maaari siyang lumagpas na masyadong malayo sa sariling pamamaraan. Matalinhagang sabi ni Mang Rigor. Talaga? Ibig mong sabihin, tulad ng pagbitay sa sinumang mahikero na dumaan sa kalye? Lintaya ni Javier.
Tumayo si Mang Rigor at lumapit sa pamangkin. Oo, ngunit sa kabila ng mga pagkukulang ni Argo, nagdala naman siya ng kapayapaan at kaunlaran sa kahariang ito. Tuuran ni Mang Rigor. Ngunit sa anong halaga? Sa halaga ng mga kababaihan at mga bata, mga ama at mga anak na lalaki? Kailan ito matatapos? Mataas na boses ni Javier at hindi napigilan ang kinikimkim na emosyon. Napabuntong hininga ang matandang manggagamot. Magtatapos ito kapag si Jericho na ang hari. Tugon ni Mang Rigor. Kung gayon, bakit hindi nating hayaan na mangyari ang oras na yon? Bakit hindi natin hayaang maging hari si Jericho? Mungkahi ni Javier. Hindi pa handa si Jericho. Masyadong malaki ang responsibilidad. Matapang man siya, wala siyang karanasan. Kulang siya sa pag-uusga. Napapikit at napailing si Javier. Lumapit pa sa kanya ng husto si Mang Rigor at hinawakan siya sa balikat. May gusto ka bang sabihin sa akin, iho? Seryosong tanong ni Mang Rigor. Halata kasi sa tono ng pamangkin na may tinatago ito. Hindi ko kaya. Hindi ko lang kaya. Kailangan mo lang magtiwala sa akin, tiyo. Ito isang bagay na kailangan kong gawin para sa aking sarili. Wika naman ni Javier. Nagtitiwala ako sa iyo, Javier. Kung ano man yan, alam kong gagawa ka ng tamang desisyon. Tugon ni Mang Rigor at napalunok ng laway si Javier. Napabuntong hininga siya ng malalim at nabuo na sa kanyang isipan ang matibay na desisyon. Isang desisyon na kailangan niyang gawin, kailangan niyang ganapin at kailangan niyang tapusin. Samantala, nakatanaw mula sa isang bintana ng silid ng trono si Haring Argo habang si Raya naman ay naglalakad pababa sa hagdan ng palasyo patungo sa square kasama si Michelle. Sinara ni Haring Argo ang bintana at lumabas siya ng trono. Naglalakad si Raya sa staircase mula sa kanyang silid hanggang sa Griffin Landing nang biglang lumitaw sa likod niya si Haring Argo. Raya! Tumigil si Raya. Ngunit hindi ito lumingon. Sana hindi kita naiistorbo. Wika ng hari. Hindi talaga. Sagot ni Raya. Ito'y mahirap na panahon para sa atin. Subalit binibigyan diin tayo sa isang bagay. Lumapit ng husto si Haring Argo. Oo, aking kamahalan. Sagot ni Raya. Hindi ko masasabi sa iyo kung gaano kasakit sa akin na makipagtalo sa iyo. Anang ng hari. At ganun din ako. Saad ni Raya. Napaisip ako sa sinabi mo at napagtanto kong baka naging insensitibo lang ako. Dapat ko nang makita ang pagkabalisa na idinulot sa iyo ng pagkawala ng iyong kasambahay na pumukaw sa mga lumang alaala. Nabuksan ko ang isang lumang sugat. Para dyan, pasensya na. Taos-pusong paghingi ng tawad ng hari. Nagtungo ito sa may pader at humarap kay Raya. Kamahalan, natutuwa ang aking puso na marinig mga salitang iyon. Nais ko ring gamutin ang mga sugat na ito. Sabay tayong dumalaw sa puntod ni Ina at itago ang nakaraan. Lumapit si Raya at hinawakan sa mga kamay ang hari. Walang magbibigay sa akin ng higit na kaligayahan dito. Wika naman ni Haring Argo. Aalis ba tayo bukas pagputok ng liwanag? Inosenteng tanong ni Raya. Oo, ayusin ko to. Nakangiting sagot ni Haring Argo at iniwan na si Raya. Walang kamalay-malay ang hari sa gagawing patibong na inilaan sa kanya ng anak. Pagsapit ng gabi, nakipagkita si Raya kay Isaac sa labas na mga pader ng palasyo. Prinsesa, anong balita? Salubong ni Isaac. Ang aking ama ay nahulog na sa pain. Pupunta kami bukas sa lumang himlayan para dalawin ang aking ina. Wika ni Prinsesa Raya.
Sigurado ka ba nakatuon ka dito? Tanong pa ni Isaac. Higit sa dati. Kaya mo, gusto ko rin mamatay ang aking ama. Kasing dami ng may gusto sa bulok na kahariang ito. Tugon ni Raya. Kung gayon, sana'y kasing ganda ng gabi ang katapusan lahat. Nakangiting sabi ni Isaac. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay maingat lang na nagtatago sa likod ng pader ng kastilyo si Javier. Nadinig niyang lahat ang pinag-usapan ng dalawa. Nang umalis si Isaac ay umuwi na rin si Javier sa bahay na dala ang mabigat na problema. Kinaumagahan, nagmamasid si Javier mula sa bintana ng silid ni Jericho. Pinapanood niyang nakasakay sa kabayo sina Haring Argo at Raya habang palabas ng Terabeda. Dumaan si Michelle at napansin nitong nakatingin siya sa labas ng bintana. Javier? Lumapit si Michelle. Napalingon si Javier na naka-cross-arm habang nakasandig ang balikat sa pader. Michelle, kamusta na? Tanong niya. Yan din sana ang itatanong ko sa'yo eh. Ani ni Michelle. Ngumiti ng pilit si Javier. Ayos lang ako. Napatingin sa labas ng bintana si Michelle. Kahanga-hanga si Ryan itong mga nakaraang araw. Sad nito. Sa tingin ko, ikaw ang kahanga-hanga. Pagkatapos ng lahat na nangyari, naibalik mo ang iyong buhay sa normal. Wika ni Javier. Mas mabuti pa to, kaysa sa umupo na lang sa bahay na walang laman. Naghihintay para sa aking ama na magbukas ng pintuan. Tumalikod si Michelle at naglakad palayo kay Javier. Ang mga bagay na nahihirapan kong tiisin ay palaging iisipin ng mga tao na siya ay nagkasala dahil sa sinubukan niyang tumakas. Garalgal na boses ng dalaga na halatang pinipigilan lang ang mga luha. Alam kong inosente siya. Ani ni Javier. Sa tingin ko, sinubukan niyang tumakas dahil alam niya na kahit anong sabihin niya o gawin ay papatayin din siya. Nakapagdesisyon na si Haring Argo. Ganyan siyang tao. Dagdag pa ni Michelle. Hindi kita masisisi kung gusto mo siyang mamatay. Anas ni Javier. Humarap sa kanya si Michelle. Kung mamatay man ang Haring Argo ay wala akong mararamdaman. Wala siyang halaga sa akin. Turan ng dalaga. Ngunit kung mayroon kang pagkakataon at alam mo ang pagpipilian, ano ang iyong gagawin? Kung meron kang kapangyarihan sa buhay at kamatayan ni Haring Argo, papatayin mo ba siya para sa ginawa niya? Seryosong tanong ni Javier. Hindi. Sagot ni Michelle. Subalit bakas sa seryoso nitong muka ang galit at poot. Hindi. Paglilinaw ni Javier. Anong malulutas nito? Iyon ay gagawin lang akong isang mamamatay tao. Magiging kasing sama niya rin ako. Sabi ni Michelle. Tama ka. Siyempre. May punto ka. Napaisip ng malalim si Javier. Tumakbo siya at nagmamadaling lumabas ng kwarto. May nasabi ba akong mali? Pagtataka naman ni Michelle. Hindi, wala. Kita na lang tayo mamaya. Huling wika ni Javier bago lumabas ng silid. Tumakbo si Javier papasok sa kanyang silid at nagmamadaling kinuha ang kanyang libro sa ilalim ng kama, pati na rin ang tungkod ng sidhe na si Tanya. Pagkatapos nito ay nagmamadaling tumakbo si Javier papunta sa kakahuyan. Samantala, si Isaac at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago lang sa likod ng mga puno sa kagubatan na dinaraanan ng grupo ni Haring Argo habang nakasakay sila sa mga kabayo. Maingat at tahimik silang sinusundan ni Isaac. Ito na ang pagkakataon nila para mapatay ang hari. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating din si Haring Argo at Raya sa paanan ng bundok. Bumaba sila sa kani-kanilang kabayo at matatanaw sa paligid ang malawak na lambak at taniman ng mga kamuteng kahoy.
Medyo mataas ang sikat ng araw sa lugar kaya nagdala sila ng mga balabal upang maging panangga nila sa mainit na panahon. Itinali nila ang mga kabayo sa ilalim ng puno ng santol. Sa tingin mo, magkakaroon tayo ng katahimikan? Mungkahi ni Raya. Sige, maghintay kayo rito. Mukhang wala namang panganib sa lugar. Wika ni Haring Argo sa kanyang mga tauhan. Opo, kamahalan. Sabay tango ng isang kawal. Sa kabilang dako, tumatakbo naman ng mabilis si Javier sa kakahuyan habang nasa kamay ang tungkod ni Tanya at umaasang maabutan niya si Naraya. Umakyat si Naraya at Haring Argo sa burol patungo sa libingan ng kanyang ina. Lumapit si Javier sa kanilang mga kabayo at nakitang patay na ang mga gwardya ng hari. Nakita niya ang pangkat ni Isaac na tahimik na sinusundan sina Haring Argo. Samantala, lumuhod si Raya sa lapida ng kanyang ina. Ina, sambit ni Raya. Itinusok ni Haring Argo ang kanyang espada sa lupa. Nilapitan naman ni Javier ang mga salamangkero at itinaas ang kanyang tungkod. Akwele! Usal ni Javier. Bzzzt! Isang bolt ng enerhiya ang bumaril at napatay ang isa sa mga salamangkero. Ang isa ay bumunot ng kanyang espada at binaril din siya ni Javier. Bzzzt! Nangisay ang salamangkero sa tindi ng kuryente at tumilapon itong patay. Si Haring Argo naman ay lumapit sa libingan at ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ni Raya. Ang iyong ina ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Siya ay nanindigan para sa lahat ng kinatawan ng kahariang ito. Katotohanan, kaibig-ibig, mapag-alala. 100 beses niyang inalagaan ang buhay ko sa kastilyo. Ang kanyang katapangan at kanyang karangalan ay walang katumbas. Lumuhod si Haring Argo at humalik sa lapida ng kanyang asawa. Tahimik lang si Raya, ngunit kababakasan sa kanyang muka ang galit at puot sa kanyang ama. Noong namatay ang iyong ina, nawalan ako ng totoong nagmamahal sa akin. Sapagkat siya ay walang takot sa pagtatanong sa aking paghatol, gaya ng kanyang pagtatanggol sa aking kaharian. Yan ang tanda ng tunay na pag-ibig. Wika ni Haring Argo. Alam ko kung gaano kanya iginagalang, kamahalan. Ngunit hindi ko pa masyadong maalala ang mga sandaling iyon. Papaano ko maaalala? Ako ay 1 taong gulang pa lang nun. Ang alam ko lang ay mahal ko siya. Ngunit kinuha siya agad sa akin. Palungkot na sabi ni Raya. Tumingin siya sa paligid at parang may tinitingnan o hinihintay na dumating. Noong namatay siya at kinuha kita sa aking pangangalaga, pinaglaban mo ako sa simula. Ang iyong kalooban ay kasing lakas ng kanyang kalooban. Hinahamon mo ako bilang isang tao na hindi marapat gawin, gaya ng ginawa ng iyong ina sa kanyang panahon. Hinimas ni Haring Argo ang likod ng anak. At kapag ginawa ko naman, binabalutan mo ng bakal ang mga kamay ko. Sagot ni Raya. Alam kong hindi ako mabuting tao. Binubulag ako minsan ng init ng ulo. Mga bagay na pinagsisisihan ko. Turan ni Haring Argo. Ang ama ni Michelle? Tanong ni Raya. Oo. Maiksing sagot ng hari. Nagulat si Raya sa pag-amin ng kamalian ng ama. Sinasabi mo bang mali ka na pinatay mo si Mang Marlon? Seryosong tanong ni Raya. Oo. Halos mapaiyak na si Raya sa sagot ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan na magiging sentimental ang tagpong ito sa kanila. Subalit lingid sa kaalaman ni Raya ay pinagmamasdan lang sila ni Isaac mula sa likod ng isang puno. At habang ito'y nagmamasid ay narinig niya ang paglusot ni Javier sa kanyang likuran.
Gumalaw siya upang harapin ang binata at binunot ang batong agila sa leather pocket niya. Akwele! Usal ni Javier at itinaas ang tungkod ni Tanya at bumaril. Kzzzt! Ngunit sinisip-sip lang ni Isaac ang boltahe ng enerhiya gamit ang bato at ibinalik ito kay Javier. Tinamaan ito sa katawan at nangisay. Ah! Tumalsik ng ilang metro si Javier at nawalan ng malay. Pagkatapos nito, sumilip muli si Isaac sa likod ng puno at pinagmasdan si Haring Argo. Lumapit siya ng dahan-dahan sa kanila. Susubukan ko makinig sa iyo ng higit pa at babawasan ng kaunti ang pakikipag-away sa iyo. Malaking biyaya ka sa akin, Raya. Ikaw ang panganay kong anak. Ang iyong payo ay napakahalaga, gayon din ang iyong pakikipagkaibigan at ang iyong pagmamahal. Kung wala ka, hindi ako makakaasa na maging hari na nararapat sa lupaing ito. Lintaya ni Haring Argo at walang kamalay-malay sa nakaambang panganib sa likod niya. Kamahalan! Dito na napaiyak si Raya. Patawarin mo ako, anak. Buong sinseridad na sabi ng hari, ngunit nakita ni Raya si Isaac na sumulpot sa likod ng kanyang ama habang nakataas ang espada nito. Hindi! Wag! Sigaw ni Raya at naalerto naman agad si Haring Argo. Hinarang ni Haring Argo ang braso at nasalag ang pagtabas sa kanyang ulo. Nakipagbuno siya kay Isaac at bigla namang nagising si Javier sa sigaw ni Raya. Gumulong ang dalawa sa lupa pababa sa burol at sinubukang abutin ni Haring Argo ang espada niya na nakatusok sa lupa. Subalit nahila ni Isaac ang kamay niya at gumulong ulit sila sa lupa. Nagawang pababain at ipindown ni Isaac si Haring Argo at nagdulot ito ng panganib ng bunutin nito ang mahabang punyal at biglang sinaksak sa dibdib si Haring Argo. Sa kabutiang palad ay nahawakan kaagad ng hari ang kamay ni Isaac at mula dito ay nag-ubusan sila ng lakas. Nagkiskisa ng mga ngipin ni Haring Argo habang sinusubukan niyang harangan ang kamatayan. Mamatay ka na, Argo Mondragon! Sigaw ni Isaac at binuhos nito ang buong lakas sa pagdiin ng punyal kay Haring Argo. Animoy sinapian ng demonyo si Isaac habang dinidiin ang punyal sa dibdib ni Haring Argo. Palapit na ng palapit ang dulo ng punyal sa mismong puso ni Haring Argo. Napadaing ang hari nang tumusok ng kaunti ang punyal sa chainmail niya. Lumapit si Javier upang tulungan ng hari habang nasa kamay niya ang tungkod ni Tanya. Ngunit nagulat siya nang lumapit si Raya at sinaksak sa likod si Isaac. Napalingon si Isaac sa likuran at nanlisik ang mga matang tumingin kay Raya. Mabilis na nalagutan ng hininga si Isaac sapagkat sa mismong puso tumama ang talim. Namatay itong nanlilisik ang mga mata at tila hindi tanggap ang lahat. Tinulak ito ni Haring Argo at binitawan ni Raya ang punyal. Napasinghap ng hangin si Haring Argo at hinahabol ang hininga. Nakatayo lang si Raya sa paanan niya habang tinititigan siya na takot na takot. Tumayo si Haring Argo upang pakalmahin ng anak. Nanginginig ang mga kamay nito dahil nasa state of shock pa. Umakyat si Javier sa taas ng burol at nakitang nakayakap si Haring Argo kay Raya sa tabi ng puntod ng kanyang ina. Pagkatapos nito, iniwan na ng tahimik ni Javier ang mag-ama sa burol at nagpasya na siyang umuwi sa bahay. Hapon na nang makarating si Javier sa bahay at naabutan niya sa loob ang tiyuhin niya habang nakatayo sa tabi ng mesa. Halatang kanina pa siya hinihintay nito habang nakakross ang mga braso. Mukhang naging abala ka sa labas, Nakataas na kilay ni Mang Rigor
Nagkaroon lang ng sandaling pag-iikot. Naglakad si Javier papasok sa kwarto niya pero sinundan siya ni Mang Rigor. Narinig kong sinubukan raw ni Isaac na patayin si Argo. Wika ni Mang Rigor. Napahinto si Javier at lumingon. Yan din po ang narinig ko. Sagot ni Javier. At niligtas siya ni Raya. Ilang lalaki ang naroon? 3? 4? Pang-uusisa pa ni Mang Rigor kahit alam niyang si Javier talaga ang lumigpit sa mga ito. Oo, mga ganun na nga. Nakangiting sabi ni Javier at nagpatuloy siya papasok sa silid. Kung ganon, nagpakita si Raya ng pambihirang tapang upang ipagtanggol ang isang hari laban sa gayong mga kaaway. Pero sa palagi ko naman wala kang kinalaman dito. Sarcastic na boses ni Mang Rigor at napahinto muli si Javier. Alam mo na, kinailangan ko lang ng kaunting ehersisyo sa katawan. Palusot niya. Hindi mo na kailangan maging mahinhin, Javier. Matalinhagang sambit ni Mang Rigor. Paumanhin po, tiyo. Sabay kamot sa ulo ni Javier. Hindi ito pamumuna. Ito ay isang papuri. Nakangiting sabi ni Mang Rigor. Tama. Salamat po, tiyo. Tugon ni Javier na nakangiti at pumasok na siya sa kwarto dala ang tungkod na nakabalot sa pulang tela. Sa huling kabanata, manganganib ang buhay ni Prinsipe Jericho. Dadaan muli ito sa matinding pagsubok kasama si Javier at susubukan nilang lagpasan ang laro ng kamatayan. Isang napakalakas na nilalang ang makakaharap nila sa hinaharap. Ngunit magagawa kaya nila itong talunin? O isa sa kanila ang masasawi? Abangan ng huling kabanata ng Alaman ng Batang Babaylan. Sa mahamog na kagubatan, makikitang nangangaso sina Jericho at Javier. Kasama din nila sa pangangaso ang mga kabalyero ni Jericho na maingat na naglalakad sa masukal na kakahuyan. Malamig ang klima ng araw na iyon at wala silang anumang marinig na ingay maliban sa mga tuyong dahon sa paligid. Javier, yung sibat! Wika ni Jericho. Tinapon ito ni Javier sa kanya at nakalikha ito ng ingay. Mayroong ka bang likas na sakit sa ulo, Javier? Napasampal sa noo si Jericho. Wala no, pero teka, iisipin ko muna. Hindi ako likas na bastos o insensitibo, kaya wala akong sakit sa ulo. Sagot ni Javier. Nakakairita ka kasi. Pagsusungit ni Jericho. Sumulong sila at nakarinig ng mahabang ungol. Halatang natakot si Javier dahil nanginig ang buong katawan niya. Nahuli ni Jericho ang reaksyon ni Javier na balot ng takot. Malamang mas matatakot pa yun sa'yo kapag nakita kang ganyan. Para kang bulate. Iritang sumenya si Jericho sa mga kabalyero niya kung saan dapat pumunta. Nahati sila sa 3 grupo at ipinaliwanag ni Jericho ang gagawin kapag nakita ang di matukoy na hayop na yun. Subalit ganun na lang ang pagkagulat ng mga kabalyero, pati na sina Jericho at Javier nang tumalon sa kanila ang isang dambuhalang halimaw. Kakaiba ang itsura nito at mas malaki pa ito sa agilion at aramid kung susumain. Ang ulo ng halimaw ay parang mukha ng kobra at ang katawan naman ito ay parang mula sa lobo o tigre. Dahan-dahang ibinaba ni Jericho ang sibat niya at lahat sila ay napakaripas ng takbo sa takot sa halimaw. Nadala na sila ng takot sa agilion dahil naubos nito ang kalahating hani ng kabalyero, kaya kahit labanan man nila ang nilalang ay mauubos din sila sa huli. At habang tumatakbo sila ay biglang natisod si Javier sa nakausling ugat at mabilis itong bumagsak sa lupa. Inalalayan siyang tumayo ni na Jericho at Jacob. Atungal ng halimaw. Tumakbo kaagad sina Javier at Jericho sa takot,
Subalit biglang naipit ang isang paa ni Jacob sa nakausling ugat, kaya naiwan ito ng dalawa ng hindi nila namamalayan. Pagkaraan nito ay sinunggaban si Jacob ng halimaw at pinatay ng walang awa. Nakawala na ba tayo? Sino ang nawawala? Nasaan si Jacob? Hysterical na tanong ni Javier. Napahinto silang dalawa ni Jericho. Maya-maya pa ay nadinig na nila ang mahabang sigaw ni Jacob sa may di kalayuan. Ah! Unti-unting humina ang sigaw hanggang sa paos na lang na boses ni Jacob ang maririnig at sinamahan na ng nakakakilabot na atungal ng halimaw. Isang oras ang lumipas matapos ang malagim na trahedya. Makikita sa loob ng Council Chamber of Doom sina Jericho at Javier kasama ang mga kabalyerong nakaligtas sa kapahamakan. Ang nilalang na inilalarawan mo ay may katangian ng isang halimaw na kubtig. Wika ni Mang Rigor kay Jericho habang nakatayo at nakapalibot silang lahat sa mahabang mesa. Tiyak na ito isang alamat lang, ani ni Jericho. Hindi siya naniniwala sa mga gantong kwento dahil para sa kanya, isang karaniwang hayop lamang ang naengkwentro nila. At tiwala siyang maaari itong patayin ng ordinaryong sandata. Ayon sa mga lumang libro, ang biglang paglitaw ng mga kubtig ay nagbabadya ng isang panahon o senyalis ng isang malaking kaguluhan. Dagdag pa ni Mang Rigor. Rigor, ito'y kwento ng matatandang asawa lamang. Sang-ayon si Haring Argo sa anak. Sabihin niyo na ang dapat sabihin. Kung ano man ang nilalang na iyon ay nagkakalat lang ito ng kilabot. Natatakot ang mga tao na makapasok ito sa lungsod. Wika ni Jericho. Pwes, dapat nating patayin ito, Jericho. Tipunin mo ang mga kabalyero. Hanapin ninyo ang halimaw na ito at puksain sa madaling araw. Makapangyarihang utos ni Haring Argo. Tumangulang si Jericho at lumabas na sila sa council chamber kasama si Javier. Naiwan sa loob sina Haring Argo, Mang Rigor at si Manu na siyang may dala ng libro kung saan mababasa sa aklat ang tungkol sa halimaw. Ngunit tahimik lang na nakikinig ang matanda, pati na ang mga ministro sa usapan. Nakikiusap ako, kamahalan. Huwag mong baliwalain ito. Ang halimaw ay isang tanda. Nakita ko na ito noon pa. Noong gabing pumanaw ang iyong asawang si Athena. Mahinang sabi ni Mang Rigor. Sinabi ko na sa iyo na huwag mo nang pag-usapan ng gabing yun. Nasakop ko na ang lumang relihiyon. Ang mga babala nito ay walang kahulugan sa akin ngayon. Si Jericho ang pupuksa sa halimaw at hindi tayo mapipinsala ng mga kamay nito. Matigas na sabi ng hari, sabay umalis sa council chamber. Hindi nakareak si Mang Rigor, ngunit nagbaw pa rin ito bilang pagbibigay galang. Ngumiti lang sa kanya si Manu. Hiniram ni Mang Rigor ang libro kay Manu at hindi naman tumanggi ang bantay ng talaan. Kinagabihan, binasa pa ni Mang Rigor ang libro at nanaliksik pa ng kaalaman tungkol sa paglitaw ng halimaw. Hindi ito ordinaryong hayop, Javier. Wika ni Mang Rigor. Huwag kang magalala, Tio. Sagot naman ni Javier habang naglalaro lang ng espada. Hindi, makinig ka sa akin. Hindi mo to naiintindihan. Maaring hindi ginagalang ni Argo ang lumang relihiyon, ngunit ito'y tunay na totoo. Upang harapin ang isang halimaw na tulad nito, dapat mong maunawaan kung saan ito nanggaling. Pahayag ni Mang Rigor. Napahinto si Javier at pinunasan niya ng panyo ang talim para kumintab palalo. Anong ibig mong sabihin? Seryosong tanong niya. Tiniklop ni Mang Rigor ang libro at tumitig ito sa pamangkin habang nililinis ang espada. Sa pinakapuso ng lumang relihiyon ay namamalagi mismo ang mahika ng buhay at kamatayan. Ang kubtig ay nagdadala ng matinding kapangyarihan.
Isang kagat lang, mamamatay ka na at wala itong lunas. Paglilinaw ni Mang Rigor na siya namang ikinabahala ni Javier. Kung gayon, tiyak na kapahamakan lamang ang susuungin ni Jericho sa gubat bukas. Samantala, binalot ng makapal na ulap at hamog ang kalangitan at unti-unti itong bumababa sa kaharian ng Terabeda. Humampas ang malamig na simoy ng hangin sa bawat kabahayan at sa mga bintana ng kastilyo. At sa loob ng silid ng prinsesa ay makikita mahimbing na natutulog si Raya. Subalit gayon paman, kakaiba ang kinikilos ng katawan niya. Kumukuyakoy ang kanyang mga binti at papaling-paling naman ang kanyang ulo. Senyales na nananaginip na naman ito at siya ay nasa loob ng kanyang panaginip. Isang nagniningas na apoy ang biglang bumuga kay Jericho mula sa bibig ng halimaw. Napasigaw pa si Javier ng malakas habang tumatakbo sila ni Jericho sa kakahuyan. At pagkatapos ng eksena, ay makikita si Jericho na namumutlang nakahiga sa kama at halatang may dinaramdam na sakit. At ang mga sumunod na eksena ay ang malakas na pag-atungal ng dambuhalang halimaw. Napabalikwas ng bangon si Raya sa kama at nagsisisigaw sa takot at kaba. Narinig naman ito ni Michelle at tinakbo agad sa kama si Raya. Raya! Raya, gising na! Nagpupumiglas si Raya habang malumanay na hinahawakan ito ni Michelle sa magkabilang pisngi. Nakaupo lang sa kama ang prinsesa at parang tulalang nakatingin sa kawalan. Gumising ka! Ako to, si Michelle! Itigil mo yan! Isa lang itong panaginip! Patuloy na hinihimas ni Michelle ang mukha ni Raya at natauhan naman ito agad. Nakakakilabot. Nasambit lang ni Raya at naiyak na siya. Oh, magiging maayos din ito. Niyakap na mahigpit ni Michelle si Raya. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay nakapila na sa may square ang isang squad ng mga kabalyero habang kinakausap sila ni Jericho at ini-instruct na mabuti sa planong pagsugpo sa halimaw na kobtig. Nakita ninyo na ang anyo ng ating kalaban. Ito isang magandang halimbawa ng bangungot sa pagtulog. Ngunit kayo ang pinakamahusay na kabalyero sa Terabeda. Kaya natin ito at gagawin natin ang ating makakaya upang mapas lang ang halimaw bago pa ito makapinsala sa mamamayan ng ating kaharian. Hinugot ni Jericho ang kanyang espada at itinaas sa ere. Para sa pagmamahal kay Terabeda! Sigaw ni Jericho habang nasa tabi niya si Javier na tahimik lang din. Nagsihugot din ng mga espada ang mga kabalyero at tinutok sa ere. Para sa pagmamahal sa Terabeda! Sigaw ng mga kabalyero. Samantala, nagmamadaling lumabas ng palasyo si Raya habang nakasuot ng pampatulog at halatang naghihisterikal. Jericho! Sigaw ni Raya habang bumababa ng hagdan patungo kina Jericho. Raya, anong ginagawa mo? Taka ni Jericho. Hinawakan nito ni Raya sa mga kamay at pilit siyang hinihila papasok sa palasyo. Hindi mo ito kayang harapin! Wika ni Raya at sinubukan itong sunggaban si Jericho. Nagpupumiglas si Jericho sa kapatid niya.